ang batang-batang si Ariel Ureta sa Todo-Todo, Walang Preno! Todo-Todo, Walang Preno! Pag-usapan natin ang peste sa bahay. Kasama po natin, hindi naman ho siya peste. Siya po. Siyang head peste. Kagalit ng peste ito mula Proactive Pest Control ang kanilang President and General Manager, Mr. Dong Concepcion. Hello, Dong. Morning, Dong. Good morning, Ma'am Winnie, Sir Ariel. Uy, naku, Winnie na lamang. Siya, naku. Sir Ariel. Oo naman. Naku, Dong, teka lang sandali, i-define muna natin, kasi maganda yung naging talakayan natin the other day. I-define natin kung ano ang peste. Pest, yung word na pest, di ba? Marami na akong kilala niyan. Okay. Sa definition namin, sa association namin, pag ang isang hayop, okay, insects are considered animals, okay, or pet, even pet, o pets, if they are not welcome in that certain area, they are considered pest. Pest, yung nakakasira, ganun ba yun? Even dogs, or cats, kasi pet natin yun, di ba? Or birds, if they are in an area like food manufacturing plants, peste sila. Okay. Kung di sila kailangan sa lugar na iyon, they're defined as yung peste na, yung pusa na hindi naman inyong pusa pero nasa inyong bahay nagpupunta, peste yun, di ba? Pwede. Kasi doon napupupo na iihi, hindi naman sa inyo yun. amoy. Ayan. Ngayon, ang langgam, kasi yan ang mga intrigue. Yan ang mga intelligent questions. Ang langgam ba ay isang peste? It is considered a pest. It is Kasi, considered a pest. Well, it can, it's annoying in the first place. Most of our, karamihan ng ating kababayan ay ayaw ng kinakagat din ng langgam. Ayan. So, considered pest. Paano yung itim? Di naman nangangagat yun sa lansones ka, nagpapatamis pa sila. Hindi nga totoo yun. Sige po. Black ants. What's wrong with black ants? Sabi ng lolo ko, good luck daw yun. And sorry Dong, meron ding bukod sa black ants na hindi naman nangangagat, merong mas malilinggit na langgam na parating nasa pagkain pero hindi naman din sila nangangagat. Nasa fruit basket natin. Siguro pananaw na po natin yon na sa isang lugar kapag annoyed ka or kaya like sa kapagkainan na tipong ito ay pumupunta sa kainan natin, ang tingin natin doon ay peste. Yeah. So, I mean, it's a normal reaction of an individual, lalo na sa mga restaurant. Pag may nakitang langgam, peste ho ang tingin. Ito ang scientific question ko. Yung bang langgam na maliliit yung sinasabi ni Winnie, or yung black ants also, do they bring disease? Scientific, Traditionally, hindi po talaga. Kasi hindi naman sila talaga, sabihin na natin, attracted dun sa mga traditional area na madudumi. Tsaka they mind their own business naman. Kasi tulad ng sabi nyo, like yung lansones, yung mga itim, nandun sila. In fact, when you eat lansones, nandun sila. Pero maraming mga insekto na we can say na nagdadala talaga ng ng mga sabihin na natin yung mga traditional na sakit Andiyan yung daga, ipis, langaw, yan mabanggit ko lamang yung langgam sa lansones. Actually hindi sila peste sa lansones, Ariel. Kasi Dong, kinakain nila mismo yung peste ng lansones. Good insects sila. Sa lansones. Pero it's not an indication na sweet ba si lansones pagka meron langgama. Huwag kayong maniwala doon. Eto naman, ipis. Ang sabi talaga, ang ipis ang pinakamaduming insekto. Totoo ba yun, Dong? Totoo po yun. Lalong-lalo na if you, kasi as we discussed before, dito sa Pilipinas, merong at least 3 klase ng ipis. Karaniwang ipis. Pero marami pang ipis na nandito sa Pilipinas. Yun nga yung, ang term Una! yung una nga ay yung sikat na kulay brown. Kung let's say nasa bahay, yung mga brown na lumilipad. Ang tawag doon,
Tawag daw? American cockroach. Diba? Ayan, yun ang American. sikat, Nag-migrate. yun ang sikat. Yeah. By- Dinala siguro nung sinakop tayo ng mga Amerikano. Kakaasar. Kasama yung ipis. Susunod. Meron din na isa pang ipis sa bahay, ano. Pero hindi ibig sabihin sa bahay lang to. Yun yung tinanong mo sa akin before, yun yung oriental cockroach. Na medyo kubain siya na may stripe sa likod. Yung bilog, Ariel, yung parang oblong, tapos merong Kasi kubang yung American ganyan. pahaba eh. Yes, Di ba parang dates? Yak! Ano ba? Kulay dates. Itong si Oriental, paoblong siyang ganyan. Pagkatapos, may guhit-guhit na makikita mo. Ito sa yung parang ibabaw. maiksi ang pakpak niya, kaya nakikita mo yung Ang kanyang bantot likod. nito. Yes, oo. Diba ang sama ng amoy nito? Yung pakpak niya halos nakadikit doon sa... Hindi siya nalipad. Hindi rin siya lumilipad. Bakit hindi siya nalipad? Ay, gusto ko, hindi lumilipad. Nakakainis yung lumilipad. Ang bantot nun eh. Ay, well, yun po ay tradition na nila yun na para katulad ng ostrich na may pakpak na hindi Ayun. naman lumilipad. Meron Dok, pa may baka ito yun eh. May nakikita ko maliliit. Yung ba yung baby o ibang klase yun? Baka ho yun yung ikatlo. Ang tawag dyan is German cockroach. Diba? May German. May German. German Oriental Imported, American. Imported. Nakakaasar. Generally, maliit sila. Yes, hindi sila Usually lumalaki. sa restaurants, Yes. hindi na sila lumalaki. Basta yung sabihin na natin yung mga food area talaga, no? Meron karamitan yan sa restaurants, saka mga food commissaries, ganyan. Pero alam nyo, maybe it's personal, ha? Sa akin, when I see small epices, papanatag ang loob ko. Kaya silang ganun eh. Pero yung brown, kadiri, yung brown, yung malaki. Basta may dala ng sakit eh. Kahit na ano pa yan. Pero in terms of siguro level ng sa dumi, dumi. no? Oo. Yung American ang pinakamadumi. Oh, yun yung hate ko, yung kulay brown. Because they can reach as far as they can, ano. Lumilipad kasi sila and sila yung normally nasa sewage. Yuck! At nasa garbage area. Pero yung kasing German cockroach, nandyan lang yan sa mga singit-singit ng mga tables. Saka they wash their hands. Wala silang hands, hindi naman sila people. Sabi nung ipis, happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakakaloka. So, sabihin na natin, if you want to avoid yung ipis, yung talagang Paano? American cockroach talaga. Paano gagawin na, Dong? Lilinisin ang bahay? Katulad ng sinabi ko, basta peste, tulad ng aming gagawin next week, hindi po yan tinatawag na isang approach lang. It's may sistema. May it's a program, it's a process, and may programa. Ang tawag namin doon is integrated pest management approach. Paano yan? Ibig sabihin nun, hindi lang spray. Kasi ang maling konsepto talaga ng pag-eradicate ng kahit anong peste, akala nila bumili ka ng gamot o kaya ito yung pest control operator, pa-sprayhan niyang lahat ng area na yan. Yung insect spray sa supermarket. Yung bang over the counter, bibili ko ng spray, ayos na ito. Siguro for the time being. Halimbawa, naglalabasan na temporary solution. Kaya balik sila ng balik. Yes. Ang critical is yung component ng, we call it IPM program, na ang pinaka top of it is the cleanliness, sanitation, and hygiene. Yun talaga. So, dapat matanggal yung tinatawag na harborage area. Or yung mga tinatawag na areas na pwede lang pamugaran. Dahil marumi, dahil madilim, dahil let's say may gitla yung mga may crack, space. May space na pwede nilang doon sila pumunta na hindi sila nadidisturbo. Ayun. So, very important yung aspeto na yun, yung cleanliness, sanitation. Yaman din lamang na nandyan ka na sa aspetong yan. Ang mga mababait, iba rin naman ang hinahanap sa pinag-usapan nating ipis. Diba yung sabi mo nga yung harborage area. Harborage area. Diba? Ano naman ang karakteristiko ng mga mababait? They're considered, syempre, peste rin sila. Para din silang traditional na peste. Pumupunta sila sa isang lugar dahil mayroong attractant doon sa lugar. May food, may harborage area, may tubig, at bukas yung lugar. So kasama yon doon sa konsepto ng IPM o Integrated Pest Management. Kahit malinis yan, pero kung laging may pagkain na nakabuyang-yang? Oo, ay
ano yan, attractant sa kanila yan. Restaurant sa kanila. Fast food. Buffet. Walang pinagkaiba po yan. Like itong lugar na to, walang ipis dito kasi walang pagkain masyado. Pero maglagay ka ng isang pagkain dito, iwanan mo yan. Siguradong pupuntahan ng langgam Lalabas? yan. Gaano ba gaano layo bago nila malaman na doon, atak! Gano'n kalakas sa kanilang pangamoy. Pang-amoy ba? Kung ana yan, kahit siguro mga ito sample na lang kasi Sige. pag meters meron nga kaming kliyente na minention sa'yo, walang anay sa ground floor, second, third. Ang anay nasa 24th floor. Yun nga. Ilagay mo na lang yun sa 3 meters per floor ang difference. So 3 times 24. Yun ang kaya niyang amuyin. Bakit nga ba nagkakaanay ang bahay? Okay. Ang bahay, be it building or residential, basta may kahoy, siyempre yun ang aanayan, kahoy. Oo. Now, ang reason behind is that yung kahoy po kasi, doon sa loob niyan, ang tawag namin doon cellulose material. Talap-talap. Pag yan po ay nabasa, pag nabasa yan, nababasa yung loob niyan, nagdadump yung lugar. Pag nagdadump yung kahoy, pag nagdadump yan, lumalambot, it emits carbon dioxide. Minute carbon dioxide, yung CO2. By the way, lahat po ng insekto Nakaka-detect yan. are attracted to CO2. Okay? Talap-talap. Kaya yung mga lamok, tayo nag-i-emit din tayo ng CO2 Kaya lumalapit dito kasi lumalabas yung CO2 sa atin. Pero yung sa anay, pag lumabas yun, so imagine mo yung 24th floor, kaya nilang amuyin yun. So they're attracted to CO2 emission. Parang gano'n. Minute CO2 Ako meron ako importanteng tanong. Sila. Kapag kumakain ako ng food, favorite ko palimbaw, pizza, tapos adapuan ng langaw, alam mo, hino-hope ko, hindi naman lahat ng langaw madumi. May langaw ba hindi madumi? Teka, sasagutin niya ni Dong mamaya lang. Sayang eh. Teka lang, sandali Eto muna. Yung langaw, like house fly, at saka yung pag sinabing blowfly, yung bangaw. Well, they're traditionally Madumi talaga yan. because they thrive in garbage areas. Doon yung matatapang ang amoy, doon sila pupunta. Doon sila. At ang Aedes aegypti na dengue carrying mosquito Dong ay talagang nuknukan ng peste sa panahong ito dahil umaabot na sa mahigit na 60,000 ang mga naitalang dengue cases at ilan dyan namatay na. Opo. So, meron kayong kampanya na mangyayari ngayong Lunes, darating na Lunes. I would like to show, meron po kaming tinatawag, ang buong association namin under the Philippine Federation of Pest Management Operators Association. It is the umbrella organization of our 3 major pest control association. Okay. Meron kaming tinatawag, ma'am, na Pest Awareness Week from September 13 to 17. Anong gagawin natin Ito dito? po ang gagawin namin, magko-converge kami, magki-kick off kami sa sa Quezon Memorial Circle this coming Monday from 7 to 10 to celebrate it. Then afterwards, lahat po ng participating companies, more than 100 companies ito, we will proceed to we considered hotspot areas to treat yung mga dengue areas na yon. Free of charge, of course. Libre! With the support Saan of ka our nakatira, sponsor. Ariel? Quezon City, Batasan area. Yeah, but of course, we prioritize yung mga depressed areas. Ayan naman. Hindi lang po ito yung traditional na fogging. Yun nga, would like to stress, if you want to eradicate not only dengue, but pest, you have to use yung tinatawag ng IPM approach, cleanliness, ensuring na walang kalat doon sa area, or even yung exclusion process. Pag sinabi exclusion process, talagang kailangan natin siguraduhin na wala rin papasok na langaw, lamok, daga sa lugar. Screen, halimbawa sa bahay, screen. Or kung may mga butas-butas diyan, kailangan ayusin. Ayan. Then yung application ng chemical, kami naman ang gumagawa noon. Kasi yung adult mosquitoes or dengue, syempre to kill it, you have to apply yung mga pang-adult mosquitoes. Then, ang critical dyan, maraming stagnant waters kasi hindi mo na matatanggal yun We use larvae control. So may mga chemical doon na pag linagay mo doon, mamamatay Hindi sila. harmful sa tao at sa environment. Hindi po. Hindi. In fact, ito ay mga chemicals na approved ng WHO and DOH. Thank you so much, Dong. Thank you. Maraming very much. salamat and good luck and more power sa gagawin yung Pest Awareness Week. September Maraming salamat 13 to 17. Saan lugar kayo? Last na lang. Naku ma'am, marami po ito. Buong Metro Manila. Buong But ako Metro specifically, may
tinukoy kaming hotspot dito sa Diliman. Actually, likod ito ng Diliman Preparatory School. May mga depressed or they call it informal settlers That's doon. right. Meron din sa Lagro area, may mga depressed areas din doon. Yun na yung area na pinili namin. But the rest, kalat po yun sa buong Metro Manila. Thank you. Ang isang lamok, how many times siya nangingitlog? Throughout ang lamok kasi, ang life expectancy niyan, mga 30 days, ano? May tinatawag doon na batches, ano? Throughout her lifetime, mga 5 batches yun. Itlog silang itlog. Oo, pero dire-diretso yun. Pero yung 5 batches na yun, well, ang sinasabi nila, isang batch is 100 to 200 na itlog, ano? So 5 beses yun the entire lifetime, ano? So yun ang Yun ang nakakatakot doon. Kailangan tanggalin ang kanilang environment. Maraming salamat sa iyo, Dong. Thank you so much. Maraming salamat, Ma'am Winnie, Sir Ariel. Thank you mula sa Proactive Pest Control. So, antabayanan niyo po ang grupo nila, Dong. Baka kayo mabisita dahil nakalista na po sa kanila ang kanilang mga hotspots na pupuntahan. Kami po magbababay na. Ako po ang sexing si Winnie Cordero. Ito naman ang batang-batang si Ariel Ureta. At kami po ay nakinig sa Todo, walang preno.